Earlier, 15:30 afternoon. May lakad ka ba? I have a general meeting with the juniors. Baka gabihin na ang uwi ko. Are you fine here? Sunod-sunod na tumango si Amor at gumiti sabay yakap kay Lucas. Nang makaalis ang binata, saka naman kumilos si Amor, saka tinawagan si Joseph. Handa ng 1,000,000 na hinihingi mo, Joseph? Mabuti. Siguraduhin mong wala kang kasamang pupunta sa tagpuan natin. Alam mo na kung anong mangyayari kapag nagsumbong ka. Tantanan mo na ako. Kahit anong mangyari, hindi ako mapapasayo. Humalakak sa kabilang linya sa Joseph. Masaya na ako sa pera, Ina. Bayad na sa utang ng Nanay Elena, kaya tigilan mo na ang pagkaka-istubo mo. At saka wala ka rin naman makukuha sa mga Montenegro dahil kung matalino ka, mas wais sila. Yan ang itatak mo sa iyong kokote. Talaga ba? Tingnan natin. Sa lumang gusali sa Pasay, alam ko naman siguro kung saan yun, hindi ba? Alalahanin mo kapag nagsumbong ka, alam mo ang mangyayari sa'yo. Di na sinagot pa ni Amor ang mga kinukuda ni Joseph. Mabilis niyang pinutol ang linya ng telepono at inihanda ang sarili para mamaya. 4 o'clock in the afternoon. 4:30 na magdesisyon si Amor na aalis ng mansyon. Sinilip niya muna ang lobby kung may mga nakabantay ba o wala. Nang makumpirma, bit-bit ang dark blue na bag na may laman na pera, ay mabilis siyang lumabas ng mansyon. Sa main gate, hindi rin siya kagad nakaalis dahil sa gwardya. Sige na po, Manong. Kailangan kong talagang puntahan ang kaibigan kong si Liza. Kilala niyo naman siya, hindi ba? Pangako po, babalik din kaagad ako. Hindi po talaga pwede, Miss Amor. Habilin sa amin ni Sir Lucas, hindi daw po kayo po pwedeng umalis ng mansyon. Manong, nasa ospital ang kaibigan ko. Pwede rin samahan ako ng isang gwardya para sigurado na doon ako paroroon. Matagal na kapagsalita ang gwardya. Kinukumbinsa niya ang sarili na huwag magpadala sa matatamis sa salita ni Amor, ngunit hindi tumalab ang pagiging matigasin nito. Sige, basta bumalik ka agad ha. Mawawalan ako ng trabaho kapag nalaman nila na pinayagan kitang umalis sa mansyon, Miss Amor. Napangiti ang dalaga nang pinayagan siya nito. Alam niya, masama magsinungaling, ngunit kinakailangan niya para sa ikatatahimik ni Joseph. 4:30 afternoon. Dumating si Amor sa tagpuan na sinasabi ni Joseph. Maliwanag pa kaya't nakakasigurado ang dalaga na ligtas siya at hindi siya mapapahamak nito. Hawak kong 1,000,000? Inangat ni Amor ang kulay dark blue na bag na may lamang pera. Tumupad ka sa usapan natin, Joseph. Tsaka ibinaba ni Amor ang bag at humarap si Joseph sa kanya. Magaling! Ngayon, itapon mo dyan sa gitna at pwede ka nang umalis. Ito na ang huli nating pagkikita, Amor. Wag na wag ka nang magpapakita pa, Joseph. Tuparin mo ang pinag-usapan natin. Tumangong nakangiti si Joseph. Maya-maya, tumalikod na si Amor at naglakad paalis sa lugar na yun. Subalit, hindi pa nakakalayo sa kinaroroonan ni Joseph si Amor, ay tinawag na ulit ang dalaga. Huminto naman si Amor at binalingan si Joseph. Papalapit ito sa kanya. Bakit? Ano pang kailangan mo? Gusto ko lang sanang makipag-shake hands sa'yo sa huling pagkakataon, Ina. Para saan pa? Ako ba'y pinaglololoko mo? No. Thank you at sana hindi na tayo magkita pang muli. Inabot ni Joseph ang kamay nito sa harapan ni Amor. Tiningnan muna ni Amor iyon at saka umangat ang mukha para tingnan naman ang mukha ni Joseph. Nagkibit balikat ang binata at nakatingin ito sa kamay niya. Para matapos ng lahat, sumang-ayon na si Amor sa gusto ng lalaki. Nakipagkamustahan ito ng kamay. Bagamat makalipas ang ilang segundo, nagulat na lamang si Amor nang bigla siyang hilahin ni Joseph tsaka may itinurok sa leeg nito, dahilan para maparalisado ang katawan nito habang masama ang mga titig kay Joseph. Huwag kang mag-alala, Ina. Magkikita rin kay mamaya ni Attorney Montenegro. Pabulong na salita ni Joseph sa tenga ng dalaga. Unti-unti ring nawawalan ng malay si Amor dahil sa gamot na itinurok sa kanya. Nagising na lang si Amor dahil sa pagpukaw sa kanya ni Joseph. Nakita na lamang ni Amor ang sarili na nakagapos na ito at may busal sa bibig. Hindi pa nakontento si Joseph. Nilagyan niya ng explosive device ang katawan ni Amor dahilan na matakot ang dalaga. Operating room, hospital. 19 post-meridium. Lakad pabalik ang ginagawa ni Lucas habang nasa harapan siya ng pintuan ng operating room.
Puno ng dugo ang mga kamay at braso nito sa pagbuhat niya kay Amor pasagod ng ospital. Maya-maya, nagsidatingan ang mga pamilya niya at kinumusta ang kalagayan ng operasyon. Umiling si Lucas. Hindi pa tapos, aniya habang di mapakali. Lucas, maupo ka muna iho, magpahinga ka. Makakaligtas si Amor, pagdasal natin. Salita ng inang si Celeste, tsaka giniya ang anak sa upuanan. Paano nabaril siya? Nag-awan kayo ng baril? Binaril ba siya ano? Iritableng tanong ni Tyrone sa kanyang kapatid na hindi magawang sagutin ang mga katanungan dahil labis-labis din ang pag-aalala. Maya-maya, napatungo si Lucas sabay hilamos ng mukha kahit ang mga kamay nito ay may bahid pa ng dugo mula kay Amor. Ligaw na bala. Panimula ni Lucas nang kumalma na ito. Nagwawala si Joseph, then suddenly nagpaputok siya ng baril. After na makidnap siya, akala ko maayos na. Akala ko ligtas na si Amor but suddenly, she collapsed. At nalaman ko na lang na tamaan siya ng ligaw na bala sa likod, kaliwa, paliwanag nito. Kaliwa? Ibig sabihin nun, tatagusin sa puso niya, bulalas ni Tyrone. Hindi nakapagsalita si Lucas. Tyrone, huwag ka mag-isip ng ganyan. Ipagdasal natin na maging maayos ang lahat, wika ng ina. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang doktor mula sa operating room. Kagad dinanap ang pamilya ni Amor at pinaalam kagad ang kalagayan nito. She is safe now but unfortunately she's still unconscious. Within 24 hours, magigising na rin siya. Maya-maya idadaan din siya rito, paliwanag ng doktor. Thank you so much, Doc. Mangyak-yak na salita ng ina na si Celeste. Nang makaalis ang doktor, saka naman lumabas si Amor sa silid na iyon. Nakatagilid ang pahiga nito dahil sa kaliwang likod ang sugat. Mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. Nilapitan ni Lucas ang dalaga, kinuha ang kamay. Magaan niyang hinaplos iyon at saka tumango sa mga nurses na nag-a-assist sa kanya. Lucas, kailangan ka ni Amor ngayon. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Magpahinga ka, dahil ikaw ang inahanapin ni Amor kapag nagising siya. Salita ni Tyrone nang pigilan ng kapatid na umalis. Magpapalit lang ako ng damit at babalik din kaagad ako. How can I assure? Tyrone, please stay with her while I'm not around. Babalik din agad ako. Napabuntong hininga na lang si Tyrone saka tumango. Bago umalis si Lucas, sumama muna to sa silid ni Amor. Inosisa ang kwarto at buong lugar ng palapag. Nang makasigurado saka siya umalis. Dumulog muna ng banyo upang malinisan ang mga dugo sa kamay at mga braso na rin nang sa ganon, hindi siya pagtitinginan ng mga tao habang papalabas ng ospital. 10:00 ng gabi, sa labas ng ospital naghihintay si Mario. Kagad pumasok si Lucas sa loob ng sasakyan at saka ipinagmaneho ni Mario. Let's go, Mario, aniya at nagubad ng damit at kagad na nagpalit ng itim na t-shirt. Nakalabas na siya 3 araw nang nakakalipas. Tatawid na siya ngayon, nagtatago. Dalhin mo ko ron. Gusto kong makausap ang babae na yon. Magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya kay Amor. Mabilis ang patakbo ng sasakyan. Kalahating oras nakarating sina Mario at Lucas sa paronooran nila. Nasa labas pa lang sila ng kalsada, kinutsyaba na kagad ni Mario ang mga tao doon. Maya-maya, dinala nila ang ginang sa isang tagong eskinita at doon nakipagkita sina Mario at Lucas. Madaling kausap kung may pera kang iaabot sa kanila. Hindi na pumasok ng eskinita sina Lucas dahil kusang nilala ng mga tao ang ina ni Amor sa harapan nito mismo. Bitawan ninyo ko? Kagad nagulat ang ginang na makita si Lucas sa harapan nito. Ngingiti pa sana ang babae nang bigla siyang lapatan sa pisngi ng isang lalaki na tagaroon din sa kanila. Ipasok ninyo yan sa sasakyan, wika ni Mario. Pakaladkad ang paghila sa babae. Nang maipasok na siya, tinalian ito at binusalan din sa bibig. Okay na, boss. Maraming salamat sa paayuda. Kung may kailangan pa kayo, wag ko kayo mahiyang magsabi. Ingat po. Sunod-sunod na tumango si Lucas habang inaabot naman ni Mario ang isang makapal na envelope na may lamang pera. Wala kaming ibang hiling kundi ang nahinto ang sasabihin ni Mario nang sumingit ang isang lalaki. Manahimik. Matik na yan, boss. Business is business. Salamat ulit sa makapal na paayuda.
Tahimik lang si Lucas habang blanco ang tingin sa ginang. Maya-maya binalingan niya ito. Nang dahil sa'yo, kamuntik nang mamatay si Amor. Binalik ni Lucas ang tingin sa daan at maya-maya tumingin sa rear mirror. Now, you will pay big time. Panay ang ungol at pagwawala ng ginang dahil sa sinabi ni Lucas sa kanya. Alauna ng madaling araw nang makarating ang sasakyan ni Lucas sa isang lumang bahay kung saan walang may nakakaalam ng lugar. Pahilang nilabas ni Mario ang babae hanggang makapasok ang mga ito sa loob. Maya-maya pinaupo ni Mario sa sila at saka tinalian ulit. Naupo si Lucas sa dulo ng sala kung saan nakapwesto ang mahabang sofa at saka tinanguan si Mario. I will not allow you to speak, not even once. Just nod your head every time I'm asking you random questions. Hindi sumagot ang babae. Nagpupumiglas to sa silya niya hanggang sa matumba ito at hindi na makabangon. Tumayo si Lucas, nilapitan ng babae, nag-squat saka sinilip ang mukha niya. Tumango at umiling ka lang kung may itatanong ako sa iyo, naiintindihan mo ba? Sunod-sunod naman na tumango ang babae. Inaasahan na may babalik siya nito sa pwesto, ngunit hindi nangyari yon. Mario? Tawag ni Lucas sa kanyang butler. Maya-maya lumabas to sa isang kwarto, kaladkada isang lalaki na nakabusal din ang bibig at ang mga kamay at paa nito. Patapo ni Mariong binitawan dahil matutumba rin yun na nakaharap sa babaeng si Elena. Nalaki ang mata ng ginang ng makilalang lalaki. Ngayon, tatanungin ko kayong dalawa, magkakilala ba kayo? Kalmado ang mga boses ni Lucas, sabalit walang sumagot sa kanya. May inabot si Mario kay Lucas, tinutok ngayon sa binti ng lalaki. Uulitin ko, magkakilala ba kayo? Magkasalungat ang sagot ng dalawa, kaya naman naubos kagad ang pasensya ni Lucas. Binaril niya isa-isa sa binti ang dalawa ng gun tacker. Napahiyaw sa sakit nang bumaon yon sa binti ng dalawa. Hindi maiboses ang sobrang sakit dahil nakabusal ang mga bibig nila. Friend or foe, exciting na susunod na parte. Wika ulit ni Lucas, saka tinutok sa noo ang gun tacker kay Joseph. Kulay pulang ilaw ang nagsisilbing liwanag sa loob ng silid kung saan nakakulong ang ginang at si Joseph. Baka busal pa rin ang mga bibig at maging ang mga kamay at paa magkaharap. Tanging ang mga mata ang nag-uusap. Maya-maya, pumasok si Lucas na ngayon may hawak pa rin na gun tacker. Dugoan ang mga kamay, abot braso at may tumalsik na rin ang mga dugo sa mukha nito. Ibang tao o ibang Lucas ang kaharap nila ngayon. Wala yung Lucas na napaka-formal at professional ngayon. Naupo siya sa bakanting silya sa harapan ng dalawang nakatali. Kaliwat kanan niya itong tinatapunan ng tingin. No one speak up? Kaliwat kanan ang tingin ni Lucas. Then I won't allow you two to speak. It's useless. Saka siya tumayo at lumapit kay Joseph. Pinisilang pisngi, tinutukan ng gun tacker sa bibig. Nanlaki ang mga mata ni Joseph, sunod-sunod na umiling. It's too late, you shit. Akma na sanang gagawin ni Lucas ang binabalak nito nang biglang pumasok si Mario. Sir Lucas, may gustong kumausap sa'yo? Napatingala si Lucas, saka bumuga ng hangin sa kawalan, sabay baba ng mukha at binalingan si Mario. Who? Miss Amor, kagigising niya lang at ikaw ang... Dali-dali, kinuha ni Lucas ang telepono kay Mario. Binitawan ng gun tacker na hawak nito at tumabas ng silid. Amor? Lucas, nasan ka? Sabi ni Tyron babalik ka raw kaagad. Yeah, I'm on my way. How's your feeling? Do you need something? Tell me. Wala, gusto kitang makita. Hindi kaagad nakapagsalita si Lucas. Bumalik siya ng silid saka tinignan ang dalawa. Ang ina ni Amor na si Elena at Joseph. Okay, pabalik na ako dyan. See you later. Tsaka pinutol ni Lucas ang linya. Ibinalik nito ang telepono kay Mario at saka nagsalita. Let's wrap up shit things. Saan ni Lucas? Yes, Sir Lucas. Call them. Sila nang bahala sa kanila. Let's go, Mario. Ganon na lamang. Binayaan ni na Mario at Lucas ang dalawa sa bahay na yon at wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanila dahil mas importante si Amor kesa sa lahat. Alas 6 ng umaga, bago tumungo ng ospital sina Lucas at Amor, umuwi muna to ng sariling bahay para makapagpalit ng suot dahil buong araw tong nasa labas.
Pagkatapos dumiretso ang mga to sa flower shop. I will buy everything. Delivered to St. Luke's Hospital, VIP room. Lahat po, sir? Di na nagsalita si Lucas. Inabot niya na lang sa kahera ang card nito pambayad sa pinakyaw ng mga bulaklak. Mario, magpahinga ka na muna. Maraming salamat. Walang anuman, Sir Lucas. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. By the way, paki-update na lang ako kung anong balita. Sige po, sir. Nagtaksi si Mario pauwi sa kanyang tahanan. 8:00 nang dumating si Lucas ng ospital. Nasa hallway pa lang ang binata nang may nakasalubong siya na hindi rin katanda ang babae. Galing din siya sa isang VIP room. Hindi niya yon pinansin dahil hindi niya naman to kilala, kaya dumulog na ito ng kwarto ni Amor. Pagpasok ni Lucas, tahimik ang paligid. Tulog ang dalaga, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Amor, tsaka hinalikan niya to sa noo. Minuto lang nagising si Amor dahil sa halik na ginawa ni Lucas sa kanya. Nakaupo ang binata sa kama, kinuha ang kamay at hinaplos iyon. Sabi ng doktor, 24 hours pa bago ka raw magising. Tila hindi naman tumatalab ang gamot sa'yo. Ang tibay mo. Matibay pa ba ang sitwasyon nito? Does it hurt? Hindi ka po pwedeng tumihaya ng higa. Hindi ko paramdam ang sakit dahil sa anesthesia. Saan ka galing? Umuwi ng bahay. Have you eaten? Bakit wala kang bantay dito? Hindi ka agad nakasagot si Amor nang may kumatok sa labas ng kwarto. Dinulog ni Lucas yon at maya-maya nagsipasukan ng bultahing mga bulaklak na nakabasket. Saan galing yan? Takang tanong ni Amor. Sa akin, para mas lalong gumanda ang katawan mo. Lucas, ang dami niyan. Kulang pa nga yan eh. Napangiti ang dalaga sa dami ng bulaklak na ipinadala ni Lucas sa kanyang kwarto. Dinulog ni Lucas yon at maya-maya nagsipasukan ng bultahing mga bulaklak na nasa basket. Napangiti ang dalaga sa dami ng bulaklak. Hindi maalis ang ngiti sa labis sa ganda ng mga ito. Nagustuhan mo ba? Sunod-sunod naman at tumango si Amor na animo batang pastit. Buong araw pumirme si Lucas sa tabi ni Amor. Siya mismo ang nag-alaga sa dalaga hanggang sa makapagpahinga ulit ito ng gabi. Uuwi ka? No, I'm staying here. Why? Wala kang lakad? Hindi uuwi ng bahay? Umiling si Lucas, niyakap ang dalaga. Magaan niyang hinaplos ang likuran ni Amor at tumalik sa ulo ng dalaga. You are my home, Amor. Without you, I don't know where to go. By you, I'm forever undone. Nakatulog si Amor pagkatapos makipagkwentuhan kay Lucas sa tabi nito. 8:00 ng gabi na magkaroon ng tawag galing kay Mario. Lumabas ng silid si Lucas, tumungo sa isang lugar na kung saan walang katao-tao. Bakit, Mario? Sir Lucas, masamang balita ho. Sina Elena at Josepho nakatakas. Nakatakas? Paano nangyaring makakatakas sa mga yon? Ambush. Kumunot ang noo ni Lucas sa narinig. Maya-maya, naalala nito si Amor kaya dali-dali tong bumalik ng silid ng dalaga. Hingal nang nakapasok si Lucas sa kwarto, tsaka nilapitan si Amor na mahimbing na natutulog sa kama. I will call you later, Mario. Mag-iingat ka. Yes, sir. Kayo din dyan? Pinutol na ni Lucas ang linya. Lakad pabalik si Lucas sa harapan ng kama ni Amor, tsaka tinignan ang balita sa website. Ngayon, nagkalat na ang balita patungkol sa pag-ambush ng kotseng sasakyan ni na Joseph at Elena. Ngunit makikita sa video na walang tao o sakay na pasahero ang kotse maliban na lang sa nagmamaneho. Ngunit napansin niya, tila may mali sa CCTV na nakuha. Napapaisip si Lucas kung sinong kasabwat o kung sinong may kagagawa ng mga yon at sinong tumulong sa dalawa na makatakas. Maya-maya may naisip. Napakuyom ng kamao si Lucas nang may maisip na isang tao. Hindi nagkakamali ang hinala ni Lucas. Sinubukan niyang tawagan ngunit hindi sumasagot yon. Maya-maya nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Walang boses, walang may nagsalita, kaya nagtataka na lang si Lucas na baka wrong number lang. Hindi niya na yon pinansendol sa pagiging abala niya sa paghahanap ng mga taong nawawala at ayaw magpakita. 5 araw ang nakakalipas, wala pa ring balita sa nangyari. Nagkaroon din ng bantay ang labas ng kwarto ni Amor. Hindi basta-basta makakapasok kung sino mang bibisita sa kanya kahit sino ka pa. Gabi na mag-usap sina Tyron, Lucas at ang ama nito tungkol sa nangyari.
You better stay here with her, Lucas. Hindi natin alam anong susunod na atake nila, kaya mas maiging dumito ka at huwag kang umalis sa paningin ni Amor, wika ng amang si Alfredo. Ako na ang bahalang mag-iimbestiga sa nangyari, dahil hanggang ngayon mahirap i-trace ang location nila. Magdadaga ako ng tao para mapabilis ang paghahanap sa kanila. Saad naman ni Tyron. Tahimik lang si Lucas habang nakatingin kay Amor. Sobrang tayog ng iniisip. Nang makaalis ang dalawa nang lumalalim na ang gabi, panay ang hagilap ni Lucas ni sa laptop nito ng mga tao. Maya-maya nakatanggap to ng tawag galing sa hindi kilalang numero. Nangyari din to 5 araw nakakalipas. Dumulog si Lucas sa banyo at doon nagsaradong pintuan. Walang boses na nagsasalita maliban na lamang sa buntong hininga na malalim sa kabilang linya. Wag na wag kayong magpapahuli sa akin. Makinig ka, Joseph. Kahit sang lupalop kayo magtago, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Kayo. Kuyom ang kamao ng galit na galit si Lucas sa kausap. Maya-maya huminga ulit ng malalim ito at tumawa. Sa totoo lang, wala naman na akong kailangan kay Amor. Sa'yo na ako may kailangan. Sige, magtaguan tayo at magabulan na rin. Ang unang mahuli, alam mo na mangyayari, attorney. Let's play some dirty games. Nakapuntos ka ngayon, oo. Pero hindi mo alam na baka ako na ang mananalo sa pagkakataong to. Marami ang matang nagmamasid, kaya hindi mo alam kung sinong totoo at kung sinong huwad. Humalakak si Joseph na animo panalo sa laban. Umigting ang panga ni Lucas sa narinig. Imbes makipagsagutan kay Joseph, pinutol niya na lamang ang linya at lumabas ng banyo na hindi mawari ang nararamdaman. Napahinto na lang siya sa paglalakad na makitang wala si Amor sa kama nito. Mabilis siyang dumulog sa kama ng dalaga at kaagad dinagilap to. Amor? Kumalipas ng takbo si Lucas sa labas ng silid upang hanapin ang dalaga. Malalim na ang gabi, di na pwedeng lumabas ng silid ang bawat pasyente. Amor, where are you? Lakad takbo ang ginawa ni Lucas sa hallway ng malawak na ospital sa palapag ng gusali. Bumaba ito ng lobby, baka nagtungo roon ang hindi niya alam. Nang nasa lobby na siya ng ospital, naging alisto ang mga mata ni Lucas kakahanap kay Amor. Maya-maya napahinga to ng malalim na makita ang dalaga na nakaupo sa waiting area. Parang nabunutan ng tinik si Lucas sa lalamunan habang papalapit siya sa dalaga. Ngunit napahinto siya na makitang may lumapit na babae sa dalaga. May binulong yon kay Amor. Yung babaeng nakasalubong nito noong mga nakarang araw sa palapag ng kanilang kwarto. Dahan-dahang humakbang si Lucas nang bumaling ang di masyadong matandang babae. Tumayuto at mabilis na umalis din. Hahabulin sana ni Lucas nang tawagin siya nito ni Amor. Lucas, sino yun? Hindi alam ni Lucas ang isasagot dahil kahit siya wala ring ideya kung sino nga bang babaeng yun. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Lucas. Nilapitan si Amor at saka tinabihang maupo. Kinabig ng binata ang balikat ng dalaga at nagsalita, "Why are you here? Babalik na tayo sa kwarto mo." Saka niya inalalay ng dalaga na maglakad pabalik sa kanilang kwarto. Hinahanap kita. Nagising ako dahil parang may taong nakatitig sa akin kanina. Lalong kinabahan si Lucas sa narinig nito kay Amor.